Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang DZRH TV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. Ngayong araw, makakasama natin ng Philippine Underwater Hockey Women's Team. We have here Captain Chari and Isa. Hi, ladies. Welcome to Match Point. First of all, magpakilala muna kayo sa ating audience and of course, introduce them kung ano ba yung role niyo sa team. Hello, I'm Chari May Onyako. I'm the current captain of the women's team and also the coach of the women's team. Hi, I'm Randall Isa Arsilverio. I'm member of Underwater Hockey Women's Team. Okay, so Captain Chari and Isa, pwede niyo bang kaming kwentuhan kung paano niyo na-discover itong sports and what made you fall in love with underwater hockey? Well, ako na-discover ko siya back in 2002. Super tagal na. Nakita ko lang, may nakita akong poster sa gym na sabi, hold your breath. Tapos na-curious ako, ano to? Tapos meron silang introduction to the sport that time. So, pinuntahan ko lang siya. And then, nag-intro ako sa sport. So, nagustuhan ko na siya. Ever since, di na ako tumigil maglaro ng underwater hockey. 2002? Yes. So, more than 20, yeah. Dalawang dekada, higit dalawang dekada. Yeah. A legend na Tumanda pala. na ako dito. 5 years old pa lang ako noon. Grabe, may age reveal na. Ako po, nag-start po ako 2022. Before po, yun po, swimmer po ako. And then, nag-start po ako ng 2022 dahil po, dahil sa work ko before, inaya niya po ako mag-try po na underwater hockey. And then, parang interested po ako kasi po parang, oh, bago to Parang, maiba naman. So, nag-try po ako. Una, nag-sessions po ako ng 6 sessions. And then, after po nun, try out, nag-training na po ako kasama po nila. And then, after ilang months, napabilang po ako sa national team. National team, ang bilis lang din, no? Parang months lang din of training din. Part na agad ng national team. Pero ito yung underwater hockey kasi, masasabi natin na hindi siya mainstream sports. Kumbaga, parang pagka kayong magkakaibigan, hindi mo pwedeng sabihin na, oy, tara, underwater hockey tayo. Hindi gaya ng mga basketball, mga volleyball na pwede kahit saan. Pero sa simpleng paraan, paano nyo ba i-explain yung sport sa mga tao na first time lang maririnig ito? Walang underwater hockey, nilalaro siya sa ilalim ng swimming pool. Tapos gumagamit kami ng mga snorkeling equipment. So, yung mga equipment na ginagamit namin, gumagamit kami ng snorkel, okay, para tumulong sa amin huminga habang nasa surface kami ng swimming pool. And then headgear pang protect ng tenga namin kasi minsan baka matamaan para lang may protection. Tapos yung mask, kailangan namin ng full mask. Hindi pwede goggles kasi ang underwater hockey ay 360-degree game siya. So, umiikot kami ganyan. So, kung hindi siya full mask, papasukan ng tubig yung ilong nyo. Kaya kailangan full mask siya. So, syempre, kailangan mo ng mask para makakita ka sa ilalim ng tubig. Tapos, yung fins, gumagamit kami ng fins para tumulong sa amin para gumalaw sa tubig. Okay. Hindi kami gumagamit ng parang pang scuba diving fins, yung may mga buckles dito kasi as much as possible ayaw namin na may kasi baka may magasgas ka o gano'n. Tsaka hindi kami gumagamit ng sobrang habang fins pang free diving kasi pag umikot, mahirap umikot. Tsaka pag umikot ka, marami ka matatamaan. Kaya kailangan mga ganito. Tapos yung glove, ang glove naman sinusot namin para maprotektahan yung aming kamay pag naglalaro kami sa swimming pool. Kasi minsan yung mga grout o yung tiles minsan hindi pantay-pantay. So para hindi magasgas o makat yung aming mga fingers. Tapos, syempre, ang ano namin ay yung stick, okay, black or white. Ito yung stick na ginagamit namin. So ito lang yung ginagamit namin para
galawin yung aming parang bola, parang puck, yung puck namin, yung pato. Ito naman, itong sport na to, nag-start siya sa Philippines, parang 1980s, mga Yes, ganon. 29. Pero ito, si Captain, marami na siyang generation din na witness. Oo. Iba't ibang mga milestone ng sport. Yes. Kumusta na ba yung growth nito sa Philippines? Masasabi ko, okay naman yung development ng sport natin. So, ngayon medyo mas bumibilis. Dati syempre matagal, parang ilang years after, 5 years after, parang di pa rin kilala. Ako nga, nakilala ko na lang yung sport 2002 na. 1980s pa siya, di ba? So, 20 years after na siya. So, nung nakilala ko yung sport, medyo mabagal pa rin. Kasi nga, hindi nga siya mainstream. So, mahirap din siyang panoorin kasi kailangan nasa ilalim ka ng tubig. So, mahirap siya i-promote. So, pero ngayon, with technology, may mga underwater camera na pwedeng i-feature yung game sa monitor. Mas maraming nakakanood ng underwater hockey. So, mas maraming, ganito pa siya nilalaro. Tapos, meron ng mga iba't ibang apps or sa mga websites na pwede mong panoorin yung games. So nakakatulong din yun. So yun yung development. Medyo bumibilis na. Pero syempre, compared sa iba pa rin, hindi pa rin ganun ka. So thankful nga kami na may mga ganito at isa promote namin yung sport namin. Ang galing no, kasi parang yung pag-usbong ng sport, nakasabay siya dun sa technology ba? Yes. Na meron na ngayong mga camera underwater. Yes. So parang mas nakikita na natin, mas na-expose na sa mga tao kung ano yung nangyayari. Kasi hindi ko ma-imagine ang hirap na manonood ka nung underwater hockey nang hindi mo masyadong nasa taas. nakikita kung ano yung nangyayari sa ilalim. Ang hirap niya intindihin kapag nasa taas ka. Ayun na nga, pero ikaw Iza, ngayon na isa ka sa mga bago siguro Yes, sa sport na to. So, ano ba, sa tingin mo, kumusta naman siya, yung growth niya sa Philippines? For me, super fun niya. Kasi before nga po, yun yung sinasabi ko, yung swimming, more on straight lang siya. Nagsiswim ka sa ibabaw. So ito, nasa ilalim ka ng tubig, kumikilos ka, nag-iisip ka kung saan-saan ka pumupunta. So, tapos team sport siya, unlike swimming, individual sport. Masaya kasi mas marami kayong nakikilala and nakaka-bonding. Iyon po. Thank you so much, ladies, for sharing that. Ngayon naman, meron na ba kayong na-encounter na any misconception pagdating sa sport? Marami. Right? Ano yung misconception sa underwater hockey? Unang-una yung gamit pa lang namin. Yung hockey, di ba yung hockey stick namin maikli lang. Usually, akala nila yung ginagamit namin yung pang ice hockey. Sobrang haba. Nakatayo. Akala nila ganun kami, ganun. sumusungkit. Pero hindi, kailangan talaga Kailangan sinisid. bumaba. Oo. And ayun nga, maikli lang po. Saka Po yung akala po nila is may airtank kaming dala. So, akala nila naglalaro kami ng dala-dala yun sa ilalim, walang ahonan. Pero hindi po ganon. You need to breathe in, breathe out po. So, you need to go up and go down. Ayun po, kailangan po huminga. Hindi naman kami isda na nakatira sa ilalim. So, kailangan po huminga talaga. Pero yung makikita mo, pag yung mga napapanood ko, parang salitan kayo no? Yes po. Meron gumagalaw sa ilalim, tapos hihinga sa taas, yung iba, gano'n. So, may positions din po siya. Meron pong forwards, meron pong middle, meron pong wings, and may back po. Okay. So, kada galaw ninyo, nakaposisyon pa rin kayo, Yes depende po. dun sa role ninyo. And yung akala rin po ng karamihan na tinatanong po nila kadalasan is, gaano kayo katagal sa ilalim? Ganun po kadalasan tanong nila, sabi ko. Sabi ko po is, hindi po siya patagalan sa ilalim. So kung dahil nga po team siya, kailangan magtulungan kayo, akyat baba. Ganun po siya. Kasi may Salita. oras din, Yes yung po. sinabi nga ni Captain kanina na 15, ganyan. Pero Opo. hindi the whole time, nakalubog Yes, kayo din sa hindi tubig. po. Kasi It's mas a- matagal ka rin sa ilalim ng tubig nagbe-breath hold. Ibig sabihin, mas matagal ka rin Matagal magre-recover. mag-recover. So, kailangan marunong kang gamitin yung wisely yung air, yung hangin mo. mo. Hangin mo. Okay. So, kung nandun ka sa play, nandun ka, bumaba ka. Tapos pagka wala na, kailangan mo umakyat para pag makapag-support ka naman. Pagka dumating sa'yo, ikaw naman. Kasi kung sabay-sabay kayo nasa baba,
Sabay-sabay rin kayo sa taas. Ah, okay. Makes sense, So, talagang- no? Kung Yes mag-take po. turns talaga Yes para po. meron at merong tatao sa ilalim. Yes. So, thank you so much. So, ayun na, usapang paglubog, strategies na tayo sa ilalim. Paano ba ang pinagkaiba ng training ng underwater hockey team sa mga land-based na sport? Yung pinagkaiba niya po is, dito po sa underwater hockey is, yun nga po, breath holding siya. Number 1 po is breath holding. Same lang din naman po sa iba, dahil po, meron rin po kaming strengthening, meron pong cardio, and swim underwater hockey trainings. So, wala naman po pinagkaiba bukod po dun sa nagba-breath hold ka, kasi iyon po yung pinakamahirap. Huminga sa ilalim, mag-hold ng breath sa ilalim ng tubig. So, meron kaming specific na workout na pang-hockey talaga. Iba yun sa swimming, kasi swimming surface lang. So, meron kaming mga swimming na puro underwater. Tapos, syempre, hindi mo rin kailangan rin namin mag-training ng skills namin underwater. Yes. Kasi iba yung pag-surface ka lang, iba din yung nararamdaman mo kapag Pag malalim sa ka. mga Ayun. Ito naman, Captain Charin Isa, pag-usapan naman natin ang international na competitions for the team. Kumusta naman tayo so far? Masasabi ko, okay naman yung team ng Philippines. Okay? Lalo na sa Asian region and lalo na sa Southeast Asia. Lagi naman tayo medal contender pagdating sa underwater hockey. Actually, ito nga recent na parang qualifiers namin sa Malaysia noong August lang. Actually, yung ating men's elite ay nag-qualify for the World's Championship in 2027. And they also got the bronze medal for that. Yeah. So, Nag-excel talaga tayo. and nung last SEA Games naman, syempre, ang women's team naman nakakuha ng double silver. And then ang men, silver and bronze din kami nung time na yun. It's nice, no? Para Yes. malaman din ng iba na hindi lang to dito. Kumbaga, nakikilala rin tayo sa ibang bansa. Ito naman, pagdating sa challenges naman na experience ng team, saan ba sa tingin yung pinaka-nagiging problema? Is it the financial support, recruitment ba, awareness? Financial support, we get support from PSC. So we're very thankful for PSC for giving us budget, may support kami financially. And also the facilities kasi dito nga kami nagte-training. Ang pinaka-challenge siguro na namin is yung recruitment. Yes. And syempre, ano rin yun sa awareness din ng sport kasi nga hindi lahat may alam yung sport namin. So, recruitment, yun yung gusto talaga namin i-focus right now. Yung pagre-recruit ng bagong players, mas maraming makapagsubok ng sport. Kasi doon din kami makakakuha ng talent for the national team. So with that, Captain, any request naman sa Philippine Sports Commission kung ano pa ba yung pwede nilang ma-provide or private sectors na lang din? Sa kanila, syempre yung facilities, ma-maintain na mabuti. So, syempre, yun. Sa private sector naman, syempre sponsorship, kung may gusto mag-sponsor sa amin. Kung may isip man ako na ko sana sponsorship, kung sino yung may mga gym franchise dyan na kung bigyan kami ng free membership. Yeah. Kasi like right now, nire-renovate yung Gym mga gym yes. dito, gym sa So parang sa bahay lang kami minsan nag-gym. O syempre, minsan takbo kami outside. sariling bulsa namin so syempre, malaking tulong yun. Pag kunyari, hindi na namin isipin yun, mag-workout na lang kami. Okay, kasi pang condition din talaga ng Yes. team yun, di ba? Okay, that's nice. Pero ito, nabanggit na rin ni Coach na sa awareness nga, isa sa mga problem ninyo. Meron bang grassroots program ang Philippine Underwater Hockey? Yes. Meron kami grassroots program. So, right now, meron kami every Saturday na nag-conduct kami ng school for the sport for the beginners. Tapos minsan nagpapaano rin kami na free intro. That's through the in-water sports. So yun yung sila yung nagpapatakbo ng namin ng kunyari may mga newbies, mga beginners na gusto mag-try. So sila yung nagpa-facilitate nun. So tuturo kami for free. Yeah. Ayan, aside from pagtuturo, paano po yung mga interested na sumali dun sa team, gusto mag-compete, open ka ba kayo for tryouts? Yes, of course. Siyempre, anytime naman. Siyempre, kung may special gifted people na Yes.
welcome naman sila. Pag may nakitaan kasi kami na may potential, ini-invite na namin sa training namin sa national team para ma-observe namin. Tsaka para rin makita nila kung paano yung sa team. Pero kasi ang underwater hockey, hindi rin naman siya for the elite lang or yung mga gustong, yung very serious. Meron din kasi siya for leisure lang. So, welcome din naman yung mga gusto lang maglaro, magkaroon ng ibang sport. O, hindi naman siya puro competition lang. Yes, meron din kaming clubs na may nights kami na okay, sige, gusto lang namin maglaro lang. Pwede Good naman. to hear pala. Hindi pala siya strict na, baka pag nag-underwater hockey ako, kailangan lalaban na ako. That's nice naman. For experience. For experience. For new sport, ganyan. And ito, Isa, Captain, what's next for underwater hockey? May tournament ba kayo? Upcoming tournaments? Yes po, meron po kaming upcoming tournament po next year. That's called Asian Cup po. Next year, Yes po, Asian next Cup. year. So, every 2 years po siya ginagawa, yung Asian Cup. Ano yung mga kalaban nyo dito? Anong mga Bansa. yung malalakas talaga na? Yung malalakas po, China, Singapore, yun po. Yung mga May nakalaban. Indonesia rin, Malaysia. Hopefully, Japan, pero Tama din. Pero Marami paano po rin ba yung po talaga. qualification dito? Paano kayo nakapasok dun sa Asian Cup? Or automatic talaga na part na kayo nung... yes. Kasi we're one of the pioneers ng Asian Cup yung Philippines dito sa Asia. Kaya tapos na-develop na lang, dumadami na rin ang mga Asian. Ngayon may Korean team na, hopefully may yung Thailand nagsa-start na rin. So dumadami na ang Asian Hindi lang pala dito countries. sa Pilipinas, kumbaga worldwide din sa Asia din, sa buong Yes, Asia, yes. lumalaki na rin yung Philippines. Ito naman, gusto ko marinig to sa inyong dalawa, Captain and Isa. 5 years from now, saan nyo nakikita yung underwater hockey dito sa Pilipinas? 5 years from now, tingin ko mas lalakas at lalakas yung team. And ang focus kasi namin talaga ngayon is yung mag-recruit din ng mga bata. So gusto namin ipasukin to sa mga schools sana. Alam ko medyo mahirap na ipasok siya sa PE, sa curriculum. But at least yung mga extracurricular activities, may pasok namin para ma-introduce na namin sila. So in 5 years, I think mas madadami players ng underwater hockey dito sa Hopefully. And, Dahil ito. and by that time, gold medalist na sa SEA Games Manifest natin 2027. yan. By 2027, claim na po natin na Atin gold ang na. ginto. Yes, Tama. ating to. Isa, 5 years from now, saan mo nakikita? Ayun nga po na sana po is magtuloy-tuloy lang po yung trainings namin and yung recruitments po. Sana madagdagan pa para po in 5 years, ayun po, makamit na po natin yung ginto. Ayun ang goal Yun pala lang po ngayon. talaga yung goal. Lahat Yes. ng efforts, lahat papunta talaga sa para makapag-uwi tayo ng goal. Ito, last na lang, message nyo sa public at sa mga aspiring na mga kabataan or kahit hindi na sila bata na gustong mag-try at pasukin yung sports. Go ahead. Kung gusto niyo po mag-try ng underwater hockey, kontakin niyo lang kami. And nagko-conduct naman po kami ng introduction sa sports. So, para lang masubukan nyo. Hindi kailangan na sobrang galing yung lumangoy. Basta lakas lang ng loob. Hindi kayo takot sa tubig. Yun lang ang kailangan. Sigurado mag-i-enjoy kayo sa sport na to. Hello po, open naman po siya for all. Kahit nga po, yun nga po, kahit hindi ka super galing lumangoy, pwede po siya dahil ituturo naman po yung basic hanggang sa gumaling kayo. Alright. And super mag-enjoy kayo dito dahil nga iba't ibang tao nga rin po yung makakasalamuha nyo. Siyempre, hindi pa rin tayo tapos dahil hindi mawawala ang Match Point Game On and kasama ko pa rin nga ngayon si Isa at later si Captain Chari para turuan naman tayo kung paano nga ba ang underwater hockey. So Isa, nasan ba tayo ngayon? So, nandito po tayo sa Ultra, Field Sports Pasig. Ito po yung pool na pinagta-trainingan namin. Kadalasan po tinatanggal po talaga yung lane line.
Okay, inaangat po siya, dinadala po dun sa dulo. And then yung size po ng pool is 15 by 25. Okay, so Isa, syempre bago tayo lumangoy, bago natin tayo sport, syempre may mga safety muna, mga gear na kailangan natin. So, pwede mo ba ituro sa amin kung paano? Yes po. So, ganito po yung pagsuot ng gears, okay? So, this is headgear. So, para po pang-protect siya sa ears natin. And then, snorkel, para po magamit natin siya sa ilalim to breathe in and breathe out. So, ganito po siya suotin. Kailangan walang nakalabas na hair. Yan. Then, swak siya sa ears natin. Paano yung snorkel later? Yeah. Yung flag po yun nasa, yan. Then, suot. Yan. Sige ba hanggang dito sa half ng noo. Yan. Kailangan walang buhok. Yan. Good. Sakto po sa ears. Yes. And then, ilak po natin siya. Yan. So, dapat at least 1 inch yung luwang para hindi tayo parang nasasakal. Okay, para mali Yan, pala yan. Ayan. good. Para comfortable Yan. pa. Okay po. So, next is yung mask po natin. Para po syempre makita natin yung nangyayari sa ilalim. Na mahalaga kasi Yes, syempre yun yung mahalaga. may sport pa rin tayo. So, kailangan yung close. Okay? So, hindi kasi tayo pwedeng huminga sa ilong. Okay? Hindi pwedeng Unlike goggles. goggles. Yes, hindi po siya pwedeng humigas. So, suot natin. Wow. Eh, sakto. Bagay Parang need mo na mag-try. Makikita pa na ako dito sa mga susunod na linggo. Yes. Pwede ka na mag-enroll sa in-water sports, ma'am. Malaki kita pa ng pangalan ko dun. Nandun din po kami. So, yan po. So, headgear, mask, and snorkel. Okay. Next po natin is, yan, ma'am, sa'yo pala. Okay. So, ipit na lang natin siya. Dito sa kabila. Left ka pala. Right-handed, ma'am. Yes po. Yan. So, good. So, kadalasan po, para po pang-protect natin sa paa, nagsusuot po kami ng socks or silicone socks. Yung normal na socks. Ganun po. Then, hairpins. Okay. So, next po, suot po tayo ng gloves. Okay? Para po pang-protect sa hands natin. Para hindi magasgasan sa ilalim kasi may times na naka-emboss yung tiles. So, gano'n talaga yung form niya, no? Yes po. Naka-grip So, na kailangan, siya. opo, naka-grip na siya. Medyo mahirap pala siya isa. Siya. Mali Parang pala ano lang po tayo, maghihimay ng talaba. Ayan. Okay sa'yo, ma'am? Sakto? Medyo maliit ang aking kamay kasi. Yun. Okay na po? Okay. That's fine. Alright. So, next po, ito po yung stick natin na gagamitin. Okay, maikli lang po siya. Oh. And then, yung grip po natin sa stick, ganito po. So, naglalagay po kami ng rubber band or ponytail para po hindi siya matanggal sa ilalim. Paano siya? Yan. So, 4 fingers po nasa ibabaw. Then, yung thumb nasa ilalim. Yan. Yan po yung grip natin. Tapos, ito Then, rubber. yung rubber, i-ano nyo lang po sa dalawang daliri. Yan. Sa ibabaw. Ayan. Sa ibabaw. Yan. Yan. Para All mag-lock good. yung ano. Yes po. Ano ulit tawag dito? So, that's called sticks po. Stick ng okay. underwater hockey. Kadalasan po may hook siya para po ma-hook natin yung pack. So, ito yung ginagamit Yes, para ito po yung ginagamit. lipat-lipat i-move yung pop. Yes, para po ma-move natin yung pack. Okay. Ito po yung pack. Sorry. Okay. Ito Medyo po yung mabigat. pack natin. Yes, mabigat. So, this is ano po, 3 pounds.
Okay? Bakit necessary ba na mabigat yung pack natin? Para po hindi siya lumutang. Okay. Ayan siya. Pwede po natin siya paliparin. Mamaya po, makikita po natin yung iba-ibang pose po. Yung mga basic. Okay. So, let's start, ma'am. Okay, Ready ka let's na? do this. I'm ready. Right! So, ang game namin ay 15-3-15. So, meron kaming 2 halves. So, 15 minutes per half. Tapos may 3 minutes kaming half time. Okay. So, ang 6 versus 6 siya na nalaro. So, team sport siya. So, 6 versus 6. Black versus white. So, ang ano lang dun syempre, ang objective namin ay makascore kami ng marami at the end of the game. Kung sino yung pinakamaraming score, siya yung panalo. So, yun yung underwater hockey. Matapos nating malaman ang kwento ng Filipino underwater hockey team at kung paano nga ba laruin ng sport, sa tulong ni Iza, hindi pwedeng hindi natin masusubukan ang intense training sa ilalim ng tubig. Bilang bonus, narito rin ang pasilip sa intense training ng ating national team. Marami pa tayong kwentong ihahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.